Ika-52 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang matanda na kausap ng ating bida na sinabi nito na naririnig na daw nito ang tungkol sa kanya. Nagaling daw siya sa Heavenly Dragon Escort Agency, tama. Sinabi naman ng ating bida, at siya naman daw ang Spirit Valley Master, di ba? Ang mga taong nakasuot ng mga salakot na nakababa sa kanilang mga ulo at amoy patay ay dumating upang hanapin ang prinsesa. Ginamit nila ang Spirit Edge Blade Technique at ang Spirit Snare Sword Technique na parehong kabilang sa Spirit Valley. Makikitang seryoso ang Spirit Valley Master na pula ang mata na sinabing ano daw ang nangyari sa kanila. Nakatayo na magkaharap ang ating bida at ang Spirit Valley Master at sinabi ng ating bida na siguro. Lahat sila ay patay na daw o bugbog na. Ang tiyak daw ay hindi na nila hawak ang kanilang mga buhay. Makikitang mabilis na tumatakbo sakay ng mga kabayo ang magkapatid na nambuong. At sinabi ng ating bida na hindi daw siya sigurado kung napansin daw niya ito, ngunit ang mga elite escort warriors ng Heavenly Dragon Escort Agency. Pati na rin daw ang mga masters ng nambuong clan na nagligtas sa prinsesa ay darating dito sa lalong madaling panahon mula sa kabilang lawa. Makikita din ang Escort King at sa kanyang kanan si Yellow Hall Master Huang Jiafeng samantalang nasa kaliwa si Chief Commander. At sa likuran ng mga ito ang iba pang mga escort warriors. Dagdag pa ng ating bida na bukod pa daw riyan. Ang may-ari ng Heavenly Dragon Escort Agency na may dos-dosenang mga support team ay lilitaw mula sa kabilang direksyon. Ginamit ng ating bida ang palakol bilang panduro sa Spirit Valley Master at malakas nitong sinabi na naiintindihan daw ba nito. Na siya at ang natitirang mga assassin ay ganap na napapalibutan na ang plano ng Spirit Valley ay nabigo. Mabilis na sumugod ang Spirit Valley Master. At sumigaw na hayop daw siya. Natama na daw ang kalokohang iyon. Makikitang napapalibutan ng tali ang sapatos ng ating bida sa nagyelong lawa. Na mabilis na iniwasan ang ginawang atake ng Spirit Valley Master na pinagtatakahan nito. At sinabi ng ating bida na gumamit daw siya ng lubid para itali ang mga pako sa kanyang sapatos. At hindi daw niya siya mahuhuli sa yelo na ito. At lumingon na sinabi ng matanda na si Spirit Valley Master na tama daw, nalimutan daw niya na siya ay hindi ordinaryong tao. At makikita ang kadena na nakaikot sa braso nito. At naglabas ng enerhiya ang matandang si Spirit Valley Master na inilabas ang bolang bakal na may tusok-tusok at sinabi nito na sige okay, sisiguraduhin daw niya na tatalunin siya. At nagtatakang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na Spike Meteor Hammer. Saan daw niya itinago ang ganong kalaking bagay? Ang Meteor Hammer ay isang sinaunang armas ng China na binubuo ng dalawang timbang na magkakaugnay sa pamamagitan ng lubid o kadena. May kaunting ebidensya na ito ay ginamit sa aktwal na labanan sa kasaysayan. Habang makikita ang matandang si Spirit Valley Master na pinapaikot ang kanyang sandata ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang akala daw niya ay master siya ng pakikipaglaban ng walang armas dahil hindi siya gumagamit ng anumang sandata. Pero gamit daw niya ang Meteor Hammer, at may spike pa. At makikita ang ating bida na sinabi nito na sigurado daw siya na hahayaan niya siya ang mauunang umatake di daw ba. Inatake siya ng matandang Spirit Valley Master na tumugon ito na sinabi na mangarap daw siya. Sinabi pa nito habang umaatake na nakikita na daw niya na sa kabila ng tapang niya sa pag-atake sa kanya. Wala daw siyang maipakita kundi ang kanyang mga galaw ng paa. At makikita ang ating bida na napasabi na muntik na daw siya doon. At patuloy na umiiwas ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na sobrang lakas daw ng puwersa nito. Mababasag daw ang mga buto niya kapag tinamaan siya ng bagay na yan. Makikita ang ating bida ay patuloy sa pag-iwas habang makikita ang mga tama sa yelo ng kanyang sandata na paikot. At sinabi pa ni Spirit Valley Master na tumatawa na hanggang kailan daw niya balak umiwas. At ang bilog na sandata na may mga spike ay makikita na mabilis na tumama sa ating bida na nagawa niyang maharang. At nagulat ang ating bida, kahit na naharang niya ay nasaktan pa din siya. At bumalik sa kamay ng Spirit Valley Master ang kanyang sandata na sinalo niya ng kanyang kamay na nakangisi. Habang nanginginig ang ating bida, ay sinabi sa kanya ni Spirit Master na nilagay daw niya ang kanyang panloob na lakas sa bola na ito. At mahirap daw makaiwas sa malubhang pinsala kahit isang tama lang. Sinabi pa sa kanya nito na tumayo na daw siya dahil hindi pa tapos sila.
At tumugon ang ating bida habang nagpunas ng pawis na sinabi na tama daw siya ito ay hindi pa tapos. At malakas na sinigaw na ito pa lang daw ang simula na malakas na hahatawin ng palakol ang yelo ng ating bida. At makikita ang palakol ay tumama na si yelo at ito ay mabilis na bumitak. Hanggang sa ito ay lumaki na pinagtatakahan ng matandang Spirit Valley Master. At ilang sandali pa ay napasigaw ang matandang Spirit Valley Master na ikaw na buwisit ka, hindi ito maari. Na mabilis na ito ay palubog sa lawa hanggang ang kamay na lang nito ang nakikita na pinagmamasdan ng ating bida. At napahinga ang ating bida at naalala pa niya ang turo sa kanya ng matandang pulubi na si Hyok Bansi. Na ang lahat daw na martial arts ay may kanya-kanyang kahinaan. Habang ang ating bida ay nakahiga at hingal na hingal. Na sinabi pa sa kanya nito na pero may isang bagay daw na karaniwan sa lahat ng mga ito. Tumugon ang ating bida habang nakahiga pa din na ano daw ito. Na sinabi sa kanya ng matandang pulubi na si Hyok Bansi na lahat daw ng mga iyon ay magiging walang silbi kung nakatali ang kanyang mga paa. At medyo bumangon ang ating bida na tinanong nito ang matandang pulubi na si Hyok Bansi na paano daw naman niya iyon magagawa. Tumalikod ito na tumugon na nakapikit na sinabi sa kanya na kailangan pa daw ba niya ituro sa kanya ang bawat detalye. At lumingon ito. At sinabi sa ating bida na maaari daw niyang gamitin ang mga hakbang ng paa, ang sitwasyon, ang lupain, o ang kanyang sariling karunungan. Kung gagawin daw niya ang pagkakaiba ng liksi sa pagitan niya at ng kalaban ay parang pagkakaiba sa pagitan ng isang matanda at isang sanggol. Dagdag pa nito na pagkatapos daw ay iyon ay katulad ng pagtatali ng kanilang mga paa. Balik sa ating bida na nagulat ito nang marinig niya ang matandang si Spirit Valley Master na sinasabi sa kanya na patawarin na daw niya siya. At sinabi sa isip ng ating bida na hindi daw siya makalangoy dahil sa meteor hammer na may mga pangil na nakatali sa kanyang kamay. Habang makikita si Spirit Valley Master na pinipilit na umahon sa tubig na sinisigaw na sinasabi na tulungan daw niya siya. At isang tao ang nagpahinto sa kanya. Ito pala ay si Chief Commander na sinasabi pa na ang mga kasamahan daw niya ay mga nahuli na. Kaya naman daw ay sumuko na siya. At mabilis na tumakbo ang ating bida habang sinasabi sa kanila na Chief Commander siya daw ito. Na nakatingin lang at nakahanda ang mga espada sa kanya ng mga ito. At paglapit ay nakilala na siya ni Chief Commander na napasabi na sandali lamang daw siya daw ba si Lee Junryong. At masayang tumugon na sinabi na oo siya nga daw ito. Hinawakan siya sa balikat ni Chief Commander na sinabi nito sa kanya na hindi daw niya siya nakilala dahil sa suot niyang bandana. Tinanong pa niya kung siya daw ay nasaktan. At tumawa ang ating bida na sinabi na siya daw ay ayos lamang. At itinuro ng ating bida si Spirit Valley Master na sinabi niya na ang matandang lalaking nandoon daw ay ang pinuno ng mga assassins. Kaya dapat daw nila siyang dakpin. At seryosong sinabi sa kanya ni Chief Commander na ano daw ang nangyari. Na mukhang hindi makapaniwala sa kanya ito. At sinabi pa niya na kailangan daw niyang sabihin sa kanya ng detalyado mamaya. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita na nahuli na ang tagapana, ang kasama nito na mukhang nabugbog. At sa gilid ay ang Escort King. Na nakatingin sa mga ito. At napalingon ang Escort King nang may tumawag sa kanya. Ito pala ay si Chief Commander at ang ating bida na mabilis na yumuko. Na sinsabi ni Chief Commander na nakuha na daw nila siya. At mabuti rin daw ang kalagayan ng ikaapat na yang master. Tinanong ng Escort King ang ating bida na ano daw ang nangyari. Na napahawak sa kanyang ulo ang ating bida. At sinabi nito habang makikita ang Escort King at ang asawa ni Prince Shen na siya daw ay nagpanggap bilang isang assassin mula sa Spirit Valley. At tinangay ang karwahe kung saan naroon ang kanilang kamahalan. At ginawa daw niya ito upang dalhin ang mga kalaban papunta sa nagyelong lawa. Habang bumabawi si Hallmaster Huang Jiachuong kay Spirit Valley Master, ay sinabi pa ng ating bida na pagkatapos. Winasak daw niya ang yelo gamit ang palakol upang mahuli si Spirit Valley Master. Natumugon ang Escort King na paano daw naman niya nagawa yon. At iniangat ang sapatos na sinabi sa kanyang ama na hindi daw siya makakahabol sa kanyang bilis. Na pinagmasdan ang suot niyang sapatos. At sinabi niya sa kamahalan na isang bagay daw pala. Ang kanyang asawa daw ay ligtas nang nakatawid sa lawa, kaya't wala nang dapat ipag-alala pa.
At napahawak sa bibig ang asawa ni Prince Shen na sinabi nito na kung totoo daw ba ang sinasabi niya. At sinabi ni Escort King sa taong nasa likod niya na kung mayroon daw ba siyang isang spyglass. At tumugon ito na siyempre meron daw, agency owner. At napatingin ang ating bida sa spyglass at sinabi sa kanyang isip na gusto niya rin daw magkaroon nito. At makikita na sinilip na ng asawa ni Prince Shen ang kabilang lawa. At napansin ito ni ng buong Seok na napatingin. At sinabi nito na mahal na kamahalan habang yakap ang kanyang anak na babae. Na parang ayos naman daw ang kanyang asawa. At ito daw ay nakatingin mula roon gamit ang teleskopyo. At tumugon ang kamahalan na totoo daw ba yan. Mula sa spyglass ay makikitang kumaway si Prince Shen sa kanyang asawa. At pagkatapos ay ito ay umiyak. At makikita ang Escort King at ang ating bida at ang asawa ni Prince Shen na sinabi pa nito na siya daw talaga ay ligtas. At dito na po nagtatapos ang ika-52 kabanata. Ika-53 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga tao ay nagsitsismisan. Na ayon sa kwento na ang balitang nagkaroon ng pagtatangkang kidnapin ang prinsesa at ang pag-atake sa lugar ni Prinsipe Shen ng isang organisasyon ng mga asasin ay kumalat ng mabilis. At ang Pure Flower Garden ay napalibutan ng daan-daang sundalo ng gobyerno sa utos ni punong mahistrado na si Wang Intak ng Hangzhou. At makikita ang ating bida na hawak ang kamay ng matandang ulupong na sinabi pa sa kwento na ang leader ng Nanjing Merchant Union na si No Jiryang ay humingi ng karagdagang mga tagapagbantay at nagsabing handa siyang magbayad ng malaking halaga. At makikita ang muka ng ating bida na seryosong nakasimangot na sinabi pa sa kwento na ngunit sa lalong madaling panahon daw. Naging hindi na daw kailangan ang mga hakbang na yon dahil nagpasya si Prinsipe Shen na bumalik sa Beijing. Na makikita ang mga Heavenly Dragon Escort Agency Warrior at ang grupo ni Nambuong Seok ay nakatayong nakahanay. Habang nakahanay ay sinabi ng pangalawang kapatid ng ating bida na ikinatingin ng unang kapatid na ayon daw sa balita. Mayroon umanong libro ng mga talaan ang mahal na Imperial Highness na makapagbibigay ng malubhang dagok kay Prinsipe kung ito ay maipapakita. Dagdag pa nito na nagulat ang ating bida at ang kanyang kapatid na mukhang palaka na. Narinig daw niya na si Prinsipe ay lihim na nakikipag-ugnayan sa Japan. Dagdag pa nito na kaya't si Prinsipe Shen daw ay nag-imbestiga sa kanya sa pamamagitan ng mga tauhan na matagal nang nagmamasid. At seryosong nagsalita sa isip ang ating bida na sinabi nito na tila malapit nang sumabog ang isang malaking hidwaan sa loob ng imperial na pamilya. At napatingin ang tatlo sa kanilang panganay na kapatid nang sabihin nito na maiba daw naman sila. Ang babae daw sa tabi ni Nambuong Seok ay si Nambuong Soso, tama daw ba? Sinabi pa nito habang nag-iba ang mga itsura na ganun daw ba siya laging kaganda. Makikita ang magkapatid na si Nambuong Seok at Nambuong Soso na nakapikit na sinabi pa ng panganay nilang kapatid na narinig niya nga daw na siya ay kaakit-akit. Pero ngayon, ang kanyang kutis daw ay kasing puti ng niebe at siya ay kasing ganda ng bulaklak. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pangalawang kapatid na hindi daw ba't malapit siya kay Nambuong Seok. Hindi daw ba niya siya nakita dati? At tumugon ito na mga 7 taon na daw ang nakararaan. Siya ay isang magulo na laging puno ng pasa mula sa pagsasanay sa martial arts. Pero ngayon daw siya ay isang tunay na babae na. At sumabat ang mukhang pala kanyang kapatid na itinaas ang isang daliri na sinabi nito na bagaman malapit daw siya kay Nambuong Soso. Ngayon daw ay siya ay talagang mas kakit-akit kaysa dati. Na nakatingin ang ating bida dito na naging singkit ang mata. At sinabi sa kanya ng pangalawang kapatid na siya daw talaga ay nakakatawa. At naiinis na tumugon ang mukhang pala kanilang kapatid na ano daw naman ngayon. At nakangiting pangasar pa na sinabi sa kanya ng pangalawang kapatid na kung siya daw ay may kahihiyan, hindi daw niya sana pinagsasabi na malapit siya sa kanya habang nakatayo siya sa tabi ni Jungryong. Na naiinis na tumugon ito sa kanya. At makikita ang ating bida ay nakikinig lang sa kanilang pagtatalo. At makikitang nakatingin siya kay Lady Soso. At siya ay sinupladahan nito na napasabi ang ating bida habang nakatingin siya kay Lady Soso na ito daw ay galit na naman sa kanya. At ilang sandali pa ay may sumisigaw na pagbati daw sa mahal na kamahalan na si Prince Shen. At habang pababa ang magpamilya ay nakangiti si Prince Shen na naglalakad.
At ang una niyang nilapitan ay ang escort king na hinawakan ang mga kamay. At ang kasunod ay si Hallmaster Huang Jiangchuong na hinawakan sa balikat habang nakangiti. At nakita niya ang ating bida na sinabi nito na Jungryong andyan daw pala siya. At nakayukong bumati ang ating bida sa kamahalan. Habang napatingin din ang mag-ina sa kanya. At pagkatapos ay tinanong ng kamahalan ang ating bida na kung ilang taon na daw siya ngayong taon. At nagtatakang tumugon ang ating bida na 22 taon na daw siya ngayon, mahal na imperial na kamahalan. At sinabi pa sa ating bida na nga pala, single lahat ng kuya mo, di ba? At yumuko ang ating bida na sinabi na oo, mahal na kamahalan. Sinabi pa ng kamahalan na ganun daw ba? At napalingon ng tingin ang kamahalan nang tumighim ang kanyang asawa sa likuran. At sinabi pa ng kamahalan sa ating bida na gayon pa man daw, salamat. At plano daw niyang muli pumunta sa Hangzhou sa susunod na taon at gusto daw niyang ipagkatiwala sa kanya ang kanilang seguridad. At tumawa ang dalawa nang sabihin pa ng kamahalan na siguraduhin daw niyang kumuha ng chopper. At hindi na daw niya gustong sumakay sa karwahe na siya ang nagmamaneho. At tumugon ang ating bida na patawarin daw niya siya, mahal na kamahalan. At pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng ating bida ng asawa ni Prince Shen at sinabi nito na lubos daw siyang nagpapasalamat sa kanya. At pwede daw bang bumisita siya sa tahanan ni Prince Shen kung sakaling makapunta siya sa Beijing. At tumugon ang ating bida na maraming salamat, kamahalan. At sisiguraduhin daw niyang gagawin yon. At sinabi naman sa kanya ng prinsesa na gusto niya rin daw magpasalamat sa ating bida. At tumugon ang ating bida na binabati daw niya ang prinsesa. Na makikitang masayang nakangiti ang kanyang ina na nakatingin sa kanya. At sinabi ng prinsesa na medyo nahihiya na nalaman daw niya mula sa kanyang ama na ang armor daw na ipinahiram niya sa kanya ay mula sa Hao sect. At napahinga ng malalim ang prinsesa na sinabi pa nito na sabi daw sa kanya na napakahalaga ng armor na yon na nagkakahalaga ng 1 gintong niyang bawat araw para ipahiram. At masaya daw siya na walang gasgas o pinsala ang naidulot daw niya dito. Na makikita ang ating bida ay napatingin kay Lady Soso na namumutla. At si Lady Soso ay nagulat sa kanyang narinig. Pinapahinto na sa pagsasalita ng ating bida ang prinsesa. Na sinabi pa ng ating bida na masaya daw siyang hindi niya na kinailangan ang tulong nito sa huli. Na makikita si Lady Soso ay nag-aapoy na sa galit sa ating bida. At isang supot ang iniabot sa kanya na sinasabi na ito daw ay isang regalo. Buksan na lang daw niya ito mamaya. At yumuko ang ating bida na sinabi nito na salamat daw, mahal na kamahalan. Habang tumalikod na ito, at makikitang sumakay na sa karwahe ang kamahalan na pinagmamasdan nila habang ito ay papalayo. At sinabi ng escort king kay Nambuong Siok na napatingin ito na narinig daw niya malaki daw ang naitulong niya sa restaurant. At tumugon ito habang makikita sa kanyang gilid ang kanyang kapatid at ang ating bida, ang panganay na kapatid ng ating bida na nagkataon lang daw na dumaan siya habang naghahanap siya sa kanyang kapatid na babae. At napasabi ang escort king na ganun daw ba. At pagkatapos ay sinabi pa nito habang makikita sa likod niya ang ating bida na nakasimangot na. Ang kanyang anak daw ay pinahihirapan ang mahalagang anak na babae ng Nambuong clan ng 2 beses at nailagay siya sa panganib. Nahihiya daw man niya itong aminin, lalo na daw sa harap niya at sa kanyang lolo. At tumugon si Nambuong Siok na tumingin sa kanyang likod kung saan si Lady Soso ay naroon na sinabi na. Sa totoo lang daw, sa tingin daw niya mas malaki ang kasalanan ng kanyang kapatid sa kaguluhan dahil siya ay 2 taon na mas matanda kaysa kay Jungryong, pero hindi pa rin niya iniisip ang posibleng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. At napatingin ang ating bida sa namumulang si Lady Soso na patanong na sinabi sa isip nito na saglit lang daw, siya daw pala ay mas matanda ng 2 taon sa kanya. At biglang sumingit na sinabi ng panganay na kapatid ng ating bida na parang hindi makatarungan daw ang sinabi niya tungkol sa isang magandang at matalino niyang kapatid. At parang ang tindi daw ng mga salitang iyon, kahit na kapatid daw niya siya. At pagkatapos ito ay tumawa na napatingin sa kanya silang lahat. At pinakilala ni Nambuong Siok sa kanyang kapatid na namumula at huminga ng malalim na ito daw ay ang kanyang kaibigan na si Gabryong. Sigurado daw siya na nakita na niya ito dati. At tumugon si Lady Soso na oo, nakita na daw niya siya. At sumuntok sa kanyang palad tanda ng paggalang na sinabi sa kanya ni Lady Soso na matagal-tagal na rin daw. Sir Gabryong.
Tumawa ang pangalawang kapatid ng ating bida na si Gabryong na sinabi na huwag na daw siyang maging formal at huwag na daw siyang tawagin na sir. At tumugon si Lady Soso na hindi daw iyon maari, sir. Siya daw ay kaibigan ng kapatid niyang si Seok, kung kaya siya daw ay nararapat magpakita ng paggalang sa kanya. Dagdag pa niya na siya daw ay mas matanda kaysa sa kanya. At nagiba ang muka ni Gabryong na tinitingnan ng ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na si Gabryong daw ngayon ay 30, kung kaya siya daw ay mas matanda ng 6 na taon. Dagdag pa ng ating bida na sigurado daw siya na ito ay nasaktan dahil doon. At sinabi ni Nambuong si Ok sa kanyang kapatid na hindi daw ba't may sasabihin daw siya sa may-ari ng agency. At tumugon si Lady Soso na tama may sasabihin daw siya. At lumapit si Lady Soso kay escort warrior na gumalang na yumuko at sinabi na humihingi ng paumanhin sa nangyari tungkol sa nakaraan. Dagdag pa niya na hindi lang daw siya nang linlang sa mga mas matanda sa kanya, kundi sumama rin daw siya sa convoy ng Heavenly Dragon Escort Agency. Habang nakayuko ay sinabi pa ni Lady Soso na nalaman daw niya ang kanyang pagkakamali pagkatapos ng sermon mula sa kanyang lolo at kapatid. At sana daw ay patawarin niya siya, pakiusap. Hinawakan ang kamay ni Lady Soso ni Escort King na sinabi nito na alam daw niyang may taong nag-utos sa kanya na linlangin siya. Dagdag pa ng Escort King na nag-aalala daw siya kung paano niya maipapakita ang kanyang pasasalamat sa kanya para sa mga sakripisyo niya dahil sa insidenteng iyon. At nagiba ang paligid na sinabi pa sa kanya ng Escort King na ang Heavenly Dragon Escort Agency daw ay may utang na loob ng 2 beses sa kanya. Na hindi daw ito malilimutan. Kung nais daw niyang malaman ang tungkol sa kanilang escort agency, maaari daw siyang bumisita anumang oras. Habang magkahawak pa din ang kamay nila Escort King at Lady Soso na sinabi nito na agency owner. At makikita ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na maaaring isipin ng tao na siya ang anak na babae niya. At may kinuha sa looban ng damit si Nambuong Seok na sinabi nito na isang bagay pa daw nga pala. At isang sulat ang iniaabot at sinabi nito na ito daw ay imbitasyon mula sa lolo niya. At gusto daw niyang makipagkita sa kanya. Hawak ang sulat ay sinabi ng Escort King na siya daw ay isang tao na kanyang iginagalang at hinahangaan mula pa noong ako'y bata pa. Sinabi pa ni Escort King habang inalis na sa pagkayuko ang ulo ni Nambuong Seok na titiyakin daw niyang makahanap siya ng oras para makabisita. Na tinitingnan sila ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na isang imbitasyon mula sa Nambuong clan. Habang nakasakay na ang magkapatid sa kabayo ay nakatingin lang ang mga ito. At sinabi sa ating bida ni Nambuong Seok na ito daw ang pangalawang pagkakataon na nakita niya siya. Okay lang daw ba sa kanya kung makikipag-usap siya ng formal? Tumugon ang ating bida na sinabi na walang problema, Ginoong Seok. At nagulat ang ating bida nang sabihin sa kanya nito na pinagkakatiwalaan daw niya siya na alagaan si Lady Soso. Na napasabi ang ating bida pakiulit. Na makikita si Lady Soso na napasigaw na namumula na sinabi na kapatid naman. Sinabi pa ni Nambuong Seok sa ating bida na sinasabi lang daw niya ito dahil mukhang naging magkaibigan sila. Namumula ang muka ni Lady Soso na malungkot habang sinasabi ng kanyang kapatid na malamang napansin na daw niya. Pero sa kabila daw ng kanyang magandang itsura, talagang makulit siya at masyadong mausisa. Madalas siyang sumabak sa mga bagay nang walang iniisip na mga kahihinatnan. Habang nakasakay sa kabayo si Nambuong Seok. Sinabi pa nito sa ating bida na lagi daw siyang nag-aalala kung anong gulo ang maaring niyang masangkutan. Natahimik lamang na tumugon ang ating bida at si Lady Soso ay mabilis na ibinaling ang kanyang ulo. At nagulat si Lady Soso na mapakinggan niya ang sinabi ng ating bida na hindi na daw niya kailangang mag-alala ng sobra. Inilagay ang kamay sa dibdib ng ating bida na sinabi nito na wala pa daw siyang nakitang taong kasing marunong at determinado gaya niya. At marami daw siyang natutunan mula sa kanya. At tumugon si Nambuong Seok na nakangiti na sinabi na masaya daw siyang marinig yan. Habang makikita si Lady Soso sa likod nito, na nakatingin sa ating bida na namumula at walang masabi. At paalis na sila nang sabihin pa sa ating bida na kaya't aabangan daw niya ang susunod na pagkakataon na magkikitang muli sila. At tumugon ang ating bida na siya rin daw. At makikita sina Chief Commander at si Shipment Manager na nagkatinginan sa isa't isa na namumula na tila kinilig na naman ang mga betlog ng mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-53 kabanata.